Hinahihinto muna ni Senate President Cheese Escudero ang construction ng bagong Senate building. Pinare-review niya ang lumobo umanong gastos ng proyekto. Ang sagot ng iba pang mga senador at ng DPWH sa pagtutok ni Ian Cruz. Ito ang ipinapatayong bagong gusali ng Senado sa Navy Village, Fort Bonifacio, Taguig, sa lupang may sukat na mahigit 18,000 square meters. Ang orihinal na halaga ng new Senate Building Project, halos 9 billion pesos. Pero ngayon, pinatitigil ni Senate President Cheese Escudero ang anumang construction work dito matapos madiskubreng ang gagastusin dito halos 3 beses na mas mataas kumpara sa orihinal na budget. Mula sa orihinal na budget sanang 8.9 billion, umakyat na ito sa 13 billion. At para daw matapos ito, kailangan pa ng karagdagang 10 bilyon o sa kabuuan, 23 bilyong piso. Para sa akin, medyo mabigat lunukin at kagulat-gulat naman talaga. Sa flag raising ceremony kanina, sinabi rin ni Escudero na pinapaaral niya kung bakit lumobo ang halaga ng proyekto. Inutusan ko na si Senator Cayetano base na rin sa kanyang rekomendasyon at sulat na ipagpaliban muna anumang bayarin at gawain hanggat hindi natin nasusuri at napag-aaralan. Tama nga ba ang gastusing yan? May paraan ba para mapababa pa yan? Sa sponsorship speech ni dating Senador Ping Lacson noong 2017, sinabi niyang napapanahon ng magkaroon ng sariling gusali ang Senado para daw magkaroon sila ng sapat na espasyo at dahil na rin malaki na ang nagagasto sa upa sa kasalukuyang GSIS building. Noong 2019, pinirmahan ng Department of Public Works and Highways at contractor na Hillmarks ang 8 billion peso contract para sa disenyo at pagpapagawa ng gusali. Kapag natapos, magkakaroon ito ng 4 na tower na may tig-11 palapag at 3 basement para sa minimum parking na 1,200 na sasakyan. Pero ang sabi ngayon ni Escudero sa mga empleyado ng Senado, nakausap ko karamihan sa inyo at nakita ninyong lilipatan ninyong mga opisina. At ayon mismo sa inyo, tila mas maliit kumpara sa pinag-oopisinahan nyo ngayon. Eh ba't pa tayo lumipat sa mas malaki at mas maganda kung mas maliit din pala at kulang pa rin ang espasyo? Paglilinaw ni Escudero, wala siyang nakitang irregularidad bagaman nagulantang siya sa itinatakbo ng halaga ng konstruksyon. Wala akong sinasabing binibitawang akusasyon. Nais lamang naming malaman at alamin. Dahil hindi ba medyo marangya para sa panlasa din ninyo ang ganito kalaking halaga para sa isang government building? Baka ang katumbas nito ay may mga mamahaling building na at luxurious na building na makikita natin sa Makati at sa BGC. Sabi rin Escudero, bahala na daw si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong chairman ng Senate Committee on Accounts kung pagpapaliwanagin ng dating chairman ng komite na si Senador Nancy Binay. Ang Committee on Accounts ang namamahala sa lahat ng gastusin ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Binay na nagulat siya kung saan nanggaling ang impormasyon ni Escudero. Aniya, nilinaw na raw noon sa floor ng Senado ng 8.9 billion pesos ay para sa gusali mismo at hindi kasama dito ang interior, kagamitan at furniture. Kung sana daw ay nakapag-usap sila ni Escudero, nakapagbigay sana siya ng malinaw at totoong impormasyon kaysa umasa ang Senate President sa mga bulong-bulong. Sa isa ring pahayag, nilinaw ni Lacson na chairman noon ng Committee on Accounts ng DPWH ang implementing agency ng proyekto. Nagsusumiti daw ito ng mga cost estimate at pagbabago sa proyekto pero nasa Senado na raw kung tatanggapin ito. Sa pagkakaalam daw niya, tinutulan ni Binay at team nito ang 10.3 billion peso na karagdagang pondong hinihingi ng DPWH kaya ni piso daw ay walang na-award dito. Dagdag niya, mahirap daw isiping mas maliit ang bagong Senate building sa kasalukuyang Senate office ngayon dahil pinagbigyan pa daw niya ang kahilingang isama sa plano ang 65 regional senators na ipinapanukala noon. Sinabi naman ni DPWH Undersecretary Emil Sadain, walang irregularidad sa itinatayong bagong Senate building. Hindi rin daw aabot sa 23 billion pesos ang gasto sa konstruksyon. All in all, ang kalinaw lang may pondo dyan, yan, is only phase 1 and phase 2, which is 11.10 billion pesos. And the 5.7 is still under review ng Senate na committee team with DPWH for the completion.
So if you include the 5.7 to the 11.10, that's only 16.8 billion all in all. So there's no such thing as 23 billion pesos. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.